Bre, meron akong tanong sa'yo. Ano yung dalawang best lesson na natutunan mo sa buhay na gusto mo rin ma-share ito sa ibang tao para meron din silang matutunan sa buhay? So, ang dalawa sa pinaka-best lessons for me at so far, yung most important lesson, dalawang most important lessons na natutunan ko sa buhay up until this time ay unang-una yung understanding how the mind works. Okay. Kasi naniniwala ako as I study yung personal growth ng tao ay mag-uumpisa talaga sa understanding natin, yung awareness natin kung paano ba nagwo-work yung mind natin, yung how the mind works. Kasi yung results natin sa buhay ay nag-umpisa based sa how we think, paano tayo mag-isip. So, Okay. yun yung isa sa dalawang napaka-importanting lessons na dapat, I believe, na maunawaan ng lahat. Dapat maintindihan natin kung gaano ka-powerful yung mind ng tao, yung mind natin. Kasi everything that comes into our life ay na-attract natin or naging possible siyang mangyari sa buhay natin based on our way of thinking. Okay. At dapat nating maintindihan yun kasi lagi tayong nag-iisip laging nagwo-work yung mind natin, whether conscious man tayo or unconscious tayo, ay laging nagpa-function yung mind natin. At whether we are aware of it or not, whether we believe it or not, ay yung ating way of thinking ay yun talaga yung nagiging results ng ating way of living. So yun yung number one. Kahit natutulog, bro, nag-work din yung mind? Yeah, ang gandang question nun kasi yun yung tinatawag na unconscious, yung unconscious na functioning na ng mind ng tao. Which is, yung pagka natutulog ka na nga ay mas active yung tinatawag na part ng mind natin na subconscious mind. So, yun. At yung pangalawa naman na best lessons na natutunan ko is yung gaano ka-powerful yung tinatawag na environment. Okay. Yung kung sino yung lagi mong sinasamahang tao, kung sino yung community mo, kung sino yung environment na lagi mong kasama, lagi mong kahalubilo, ay nagiging ganun din tayo. Kasi may kasabihan nga na birds with the same feather flock together. So, yun yung connection nun sa environment na lagi nating sinasamahan. Na, for example, na lagi nating naririnig na kapag sinasamahan mo yung for example, 5 manginginom, so ikaw na yung magiging pang-anim na manginginom. Same, ang lagi nating sinasamahan ay, for example, yung mga taong business people or yung magagaling sa business or magagaling sa finances ay magiging katulad din nila tayo. Kung halimbawa 5 taong business people lagi mo sinasamahan, eventually magiging pang-anim ka rin. Bibigyan lang tayo ng example na ganun ka-powerful yung environment. At isa yun sa mga lessons na natutunan ko na environment influence is very crucial sa gagawin natin sa buhay natin. So, yun yung dalawang best lessons na masasabi kong napaka-importante na natutunan ko ngayon. Yung number one, how the mind works. How the mind works, yes. Which is, yun yung nagko-control ng nagiging outcome natin sa buhay. At yung pangalawa is yung important ng environment. Yung taong lagi nating sinasamahan. Kasi kung yung way of thinking mo will eventually dictate your way of living. Yeah. So, ganun ka-powerful yung konsepto na maintindihan natin yung how the mind works. Yes, yes. So, na-attract nung mind natin, yung tamang environment. Yes, kapag naging mo siya, naging question mo sa sarili mo na bakit ba ganito yung results ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Sino ba yung dapat kong tanungin? Ano ba yung dapat kong dapat na environment na puntahan ko or ano yung dapat kong gawin para mabago ko yung results ko? Sino yung mga tao makakatulong sa akin? Wow. Okay, good.